Ito na nga ho ba sinasabi ko kung bakit yung impeachment na yan napakalaking distraction lang. Ha? Kung ano talaga nangyayari sa ating bansa. Halimbawa na lang ho, itong privilege speech na to ni Congressman Egay Irice dapat sana napasadahan natin 2 days ago. Pero hindi ho natin napasadahan dahil nga diyan sa impeachment na yan ni VP Sara na kung saan gumagastos tayo ng 25 million kada araw. Wala naman hong napapala ang sambayan ng Pilipino. Buti pa tong privilege speech na to ni Congressman Egay Irice. Nalalaman ng ating mga kababayan kung ano na nga ba ang estado ng ating bansa ngayong mga panahon na to. Pero bago yan, sa like at sa subscribe, masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Na nga, medyo na-late yung upload natin. Meron lang ho tayong nagsikaso. Anyway, rekta na ho tayo agad dito kay Congressman Egay Irice. Shoutout sa mga kababayan natin nag-aabang dyan. Palakpakan ho muna natin. Yung mga kasama natin dito sa PH Update. Talagang napakasugid mag-abang sa ating mga reaction video. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo lahat. Rekta ho tayo kay Congressman Egay. Majority Leader. Nagalang-galang na Speaker, mga kasama sa Kongreso, Yo! sa ikalimang Ayos. State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mahalagang balikan natin ang kanyang mga salita at mga pangako. Yan. Ayos. Nadadala niya ba tayong mga Pilipino sa kanyang mga ipinangarap at ipinangako? Higit 4 na taon na ang nakakaraan. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin tayong umaasa. Iisip natin, may panahon pa ba siya para tuparin ito? Hindi po ako natutuwa sa pagbatiko sa administrasyong ito. Hindi rin lingid sa ating kaalaman na marami sa mga kritiko ng pamahalaan ang nakakaranas ng matinding pressure, harassment, o iba't ibang uri ng paninindak. Di po ako exempted dyan. Ngunit bilang mga kinatawan ng taong bayan, tungkulin nating magsalita kapag kinakailangan. Kahit ano pa ang maging kapalit nito. Kailangan nating bigyan ng linaw ang tunay na kalagayan ng ating bansa upang mapigilan ang patuloy na pagkabalisa ng mamamayan. Salamat. Paki-comment naman ho sa baba. Salamat kong Egay Irice. Salamat kong Egay Irice. Comment nyo ho sa baba. No, kahit na dilawan yan, isa ho yan sa mga dilawan na mayroong prinsipyo at paninindigan. Comment nyo ho sa baba. Salamat Congressman Egay Irice. Ang lumalalim na pagkakahati-hati ng lipunan at ang unti-unting pagguho ng tiwala hindi lamang sa mga institusyon ng pamahalaan kundi maging sa ating ekonomiya. At ang patuloy na pag-abuso at panlilito ng mga opisyal na dapat sanay naglilinaw sa mga mamamayan. Napakakomplikado na ng sitwasyon ng Pilipinas. Sa ekonomiya, sa politika, at sa halos lahat ng aspeto pang araw-araw na buhay ng mga Pilipino. Kaya hinihiling ko po ang inyong pangunawa habang binabahagi ko ang aking pagsusuri sa naging sona ng Pangulo at sa tunay na kalagayan ng ating bansa. Para hindi kayo maumay, hahatiin ko po ito sa 3 bahagi. Isa sa araw na ito at ang natitira ay sa ibang araw na. Ayos. Palakpakan natin. Ito lang nakita ko kasi kahit pa paano sinisilip-silip ko yung House of Representative. Baka mayroong mga magagandang kaganapan na pwedeng ibahagi sa ating mga kababayan. At isa na ho ito. Ito nga pagsasalita na to ni Congressman Egay Irice. Comment ho kayo dyan sa baba. Comment ho kayo dyan. Maraming salamat Congressman Egay. Ang unang bahagi ay pinamagatan ko na mga pangakong napako at paasa lang. Ang ikalawa, ang national budget at infrastructure anomaly. Anong punot dulo at sino ang mga masterminds? At huli, Marcos Martial Law Part 2, CONAS, Noel, banta ba o ito o katang-isip lamang? Salamat po. Pinangakuan na kayo? Gusto nyo pang tuparin? Sa kampanya pa lamang, lagapak na ang pinakaunang pangako ng Pangulo.
at ni Vice President Sara. Ano kaya feeling ng ibang mga congressman dyan sa House of Representative habang pinapakinggan ho nila yung privilege speech na itong si Congressman Egay Rice? Kung ako congressman, medyo ano ako dyan, medyo ika nga maiiya ako. Diba? Nakakaiya ho yan mga kababayan. Pambihira naman oo. Isa kayo sa mga kinakasangkapan ng administrasyon para guluhin ang ating bansa ngayong mga panahon na to. Nakakaiya ho yun. Duterte. Pangako nila, unity. Ang ipinangakong pagkakaisa para sa kaunlaran ay nauwi sa pinakamalaking hidwaan sa politika. Habang nag-aaway ang makapangyarihan, ang nasa gitna ay mga ordinaryong Pilipino na patuloy na naghihirap. Umasa ng kaunting pagbabago sa pinangako nila. Subalit, sa halip na kaunlaran, sa halip na pagkakaisa na tunghayan nila ay away at bangayan. Ano ba talaga ang pinag-aawayan ng mga Marcos at ng mga Duterte? Kapakanan ba ng sambayanan? Maliwanag na hindi. Kapangyarihan ng kanilang mga political dynasty. Yan. Yan ang kanilang pinag-aawayan. Kapangyarihan para sa 2028. Yo. Abala sila sa paglalantad ng baho sa isa't isa. Abala sa pagtatakip ng kanilang mga anomalya. Bayang umaasa na pindeho na. Kamara, Senado, nagkakagulo na. Damay na sa away. Ombudsman, NBI, Gabinete, damay na din. Di malayo, pati Korte Suprema at mga korte, madamay na rin sa awayang ito. Pangako na unity, napako. Ikalawang malaking pangako, 1 milyong pabahay kada taon. Ilang milyong Pilipino pa rin na nakatira sa mga barong-barong sa mga estero at tahanang hindi ligtas sa baha at mga sakuna. At ngayon, hindi na ito binanggit sa sona ng Pangulo. Para bang tahimik ng inamin ng pamahalaan na hindi nila ito kayang gawin. Tiis muna, bayan ko. Pangalawang pangako ng Pangulo, pabahay, muling napako. At siyempre, pinakatanyag na pangako, 20 pesos kada kilo ng bigas. Taray ko. Ayon sa Pangulo, 12 milyong pamilya raw ang nakinabang. Ngunit kapag sinuri ang datos, lumilitaw na ang benepisyo ay hindi kasing lawak ng ipinakikita. Kung ipagpalagay na ang isang pamilya ay nakabili ng humigit kumulang 10 kilo na 20 pesos, sapat lamang ito sa humigit kumulang 4 hanggang 5 araw na konsumo ng isang karaniwang sambahayan. Ibig sabihin, sa loob ng isang buong taon, ang benepisyo ay pansamantala lamang. Wala pang 1 linggo ang benepisyo, isang maikling ginhawa sa gitna ng 365 days ng pagbili ng bigas sa presyong nasa merkado na kadalasan ay doble o higit pa. Kung ulitin naman ang benepisyo sa parehong mga pamilya, mas lumilipit pa ang aktwal na bilang na natutulungan. Sa ganitong pagtingin, ang 12 milyong pamilyang sinasabi ay maaring hindi katumbas ng 12 milyong pamilya na nakaranas ng tuloy-tuloy na benepisyo, kundi pa ulit-ulit na transaksyon sa iilang benepisyaryo. Kaya ang tanong, ito ba ang pangmatagalang solusyon sa mataas na presyo ng bigas? O isa lamang itong pansamantalang subsidy na nagbibigay ng maikling relief, ngunit hindi tumutugon sa ugat ng problema? Policy ba ito? O papogi lang? Dito pumapasok ang mas mahalagang usapin ng policy. Salamat kong Egay, salamat kong Egay. Kung ano man yung ika nga karga ng speech niya na to sa political dynasty ng mga Duterte. Pagdating sa mga Duterte, political dynasty kasi napaka general term na yan eh. Pero yung mga pagka pumasok yung salitang political dynasty, kagad na pumapasok sa utak natin. Yung mga ordinary Pilipino, hindi na yung mga mahuhusay sa politika kagaya nitong si Congressman Egay Rice. Yung mga yung mga matatakaw, yung mga pamilya na matatakaw sa pwesto sa pamahalaan. Yung gusto nila
Yung asawa nila, congressman, yung kabit nila, congressman, yung kabit nilang pangalawa, congressman. Lahat ng konektado na sa kanilang apelido, lahat nila gusto nila, barangay captain, mayor, konsihal, lahat dapat pasok sa pamahalaan. No, pero yung mga Duterte pagdating sa usaping political dynasty, siguro sa mga mai-impluwensya ang pangalan sa politika, isa ho sila sa mga ika nga hindi gahaman sa pwesto sa pamahalaan. Bakit ko nasabi yan? Si Sara Duterte na magpipresidente na siya eh. Di ba? Mag-ano na siya, magpipresidente na siya, pero hindi niya ho kinuha. Kasi nga hindi ho sila gahaman sa pwesto sa pamahalaan. Pamilya Duterte tanging political apelido na hindi kagaya ng Aquino, Marcos, Roja, mga matatakaw sa pwesto sa pamahalaan yung mga walang yan. Kung ipatutupad ng tuluyan ng 20 pesos kada kilo ng bigas ng walang sabay na pagtaas ng produksyon, pagbaba ng gastos sa agrikultura at pagangat ng kita ng mga magsasaka, ang gobyerno ay mapipilitang mag-boost ng bilyong-bilyong piso sa subsidy taon-taon. Sa madaling sabi, ang mababang presyo sa consumer ay kailangang tustusan ng Estado. At ang tanong na hindi maiiwasan, saan kukunin ang pondong ito? Sa mas mataas na buwis ng mamamayan? Sa mas malaking pangungutang na ipapasa sa susunod na henerasyon? O sa pagliit ng pondo para sa edukasyon, kalusugan, at iba pang serbisyong panlipunan? Ito ang direktang ugnayan ng policy at economy. Ang isang pangakong mababang presyo kung walang kasamang structural reform sa agriculture ay nagiging fiscal burden na kailangang bayaran ng buong bayan. Hanggang kailan ba tayong mananatiling nakadepende sa ayuda? Ang tunay na layunin ng gobyerno ay hindi gawing palaasa ang mamamayan. Ang tunay na layunin ng pamahalaan ay bigyan ng disenteng trabaho, mas mataas na kita, murang pagkain, sa pamamagitan ng mga epesyenteng produksyon at pagkakataong umangat sa sariling pagsisikap. Hindi ayuda ang pangmatagalang solusyon sa kahirapan. Correct. Tama. Ang kailangan ng Pilipino ay isang ekonomiyang nagbibigay ng dignidad, oportunidad at pag-asa. Nais bang gawin ng pamahalang ito na mangmang, palasa at mapagtiis sa kahirapan ang mga Pilipino habang ang mga nag-ahari ay nagtatampisaw sa kaban ng bayan? Aray ko. Tatap. Pangako, 20 pesos na bigas, napako. Ngayon naman mga kasama, suriin natin ang 5 taon ng mga pangako sa 5 sona ng Pangulo. Hindi ito opinion lang, ito ang paghahambing ng pangako sa reality. Ikatlong pangako, ibababa ang presyo ng mga bilihin. Yan. Yo. Anong katotohanan? Bagsak. Hanggang ngayon, hirap pa rin kumain ng 3 beses sa isang araw ang napakaraming mga Pilipino. Yeah. Ang tunay na sukatan ng tagumpay ay hindi ang mga press release. Ang tunay na sukatan ay kung kaya bang bumili ng karaniwang pamilya ng bigas, isda, gulay, karne at gamot. Kapag ang hapagkainan ay kulang, bagsak ang pangako, ito ay napako. Correct. Kaapat na pangako, modernize the agriculture. Makamit ang food security. Ang katotohanan, bagsak ang pangako, napako. Si Pangulong Marcos pa mismo ang naging kalihim ng Department of Agriculture noong una. Kung may pinakamalaking pagkakataon para baguhin ang agriculture, iyon na sana. Ngunit hanggang ngayon, bagsak pa rin ang produksyon, bagsak ang kita ng ating magsasaka at patuloy tayong umaasa sa pag-angkat sa mga pagkain mula sa ibang bansa. Kung maangkat ka ng pagkain habang naghihirap ang sarili mong magsasaka, paano mo masasabing matagumpay ang iyong programa na pako muli? Kaanim na pangako, pagandahin ang edukasyon. Reality, kulang pa rin. May mga reformang ginawa, ngunit hanggang ngayon, napakalaki pa rin ang kakulangan sa mga silid-aralan, guro at kagamitan. Paano magiging globally competitive ang ating kabataan kung ang iba ay nagsisiksikan pa rin sa mga classroom at kulang sa mga klat at pasilidad? Pangako sa kabataan ay napako, 160,000 classrooms ang kakulangan ng mga public school. Yo. Patatapos na ang 2026, wala pang nagagawa ni isang classroom. Pangako sa edukasyon, napako. Ito ang Ikapito, mahiya naman kayo.
Yan na. Ito ang pinakamalakas na pahayag ng Pangulo. Ito ang nagbigay ng pag-asa sa sambayanang Pilipino. Nangako siyang bubunutin ang ugat ng korupsyon sa flood control at sa national budget. Yan. Nangako siyang aalamin kung sino ang mga masterminds. Nangako siyang walang sasantuhin. Katotohanan, nasaan ang komprehensibong ulat ng ICC? ICI. Nasaan ang listahan ng mga mastermind? Nasaan ang mga nakinabang sa trilyong pondong pinag-uusapan? Bumuo ng Independent Commission on Infrastructure, ngunit hindi ito nabigyan ng sapat na suporta. Nagbitiw ang mga pangunahing opisyal nito tulad ni Sec. Babe Singson at Rosana Pajardo. Tumigil na ang operasyon nito. Wala man lang nailabas na ulat. Nangako rin ng Pangulo na bubuo ng Independent People's Commission ang Kongreso. Ginawa pa itong priority legislation. Hanggang ngayon, wala pa ito. May itinatago ba ang Pangulo? At ang tanong ng bayan, bakit tila humihinto ang investigasyon kapag papalapit na sa pinakamakapangyarihang mga opisyal? Naimbestigahan ba ang mga bersamin na ayon kay Senator Lacson ay tumanggap ng 8 bilyon? Naimbestigahan ba si Secretary Pangandaman ng DBM na siyang pumirma ng mga saro ng flood control projects at mga unprogrammed appropriations? Pangako na pako. Sa aking susunod na privilege speech, ilalahad ko ng detalyado ang budget anomaly. Anong pulot dulo nito at kung sino ang mga mastermind. Kawalong pangako, ang Kadena Act. Isang pangakong napako matapos ibunyag ng Pangulo ang umunoy malawakang anomalya sa national budget at flood control. Inaasahan ng sambayanan na isusulong niya ang mga reformang titiyak na hindi na ito maulit. Isa sa pinakamahalagang panukalayang Kadena Act, isang batas na magpapalakas ng transparency, pananagutan at integridad sa proseso ng paghahanda at pagpapatibay ng pambansang budget. Ito sana ang magiging sagot upang wakasan ang mga lihim na insertions, budget manipulations at mga pondong hindi malinaw kung paano at saan napupunta. Ngunit ano ang nangyari? Ito na ipasa ng Kongreso. Isa na namang napakahalagang pangako ang naiwan sa papel lamang. Talagang seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa korupsyon. Bakit hindi na isabatas ang isa sa pinakamahalagang reforma upang maging transparent ang buong budget process? Nakadena ang pangako at ito'y napako. Yo. Kung walang transparency, paano magkakaroon ng accountability? Kung walang accountability, paano mapipigilan ng korupsyon? At kung hindi natin naayusin ang sistema ng pambansang budget, paulit-ulit lang nating maririnig ang pare-parehong mga pangako at paulit-ulit ding masasayang ang salapi ng bayan. Pangako na pako. Ikasyam na pangako, tapusin ang political dynasty. Noong nakaraang taon, nagkaroon ng malaking marcha laban sa korupsyon at political dynasties. Ginawa pa itong priority legislation ng Pangulo. Ano nangyari? Hanggang ngayon, wala pa ring tunay na anti-political dynasty. Sa halip, ang bersyong ipinasa ng kanyang mga kalyado ay sa pananaw ng marami, lalo pang magbibigay ng puwang upang manatili at lumawak ang paghahari ng mga political dynasties. Di lang itong pangakong na pangako. Ito ay tahasang panlililang sa sambayanan. Pangako na pako. 10 pangako. Papakulong ang malalaking isda. Ito ang pinakaabangang pangako ng sambayanan. Reality. Nasaan ang mga big fish? Sa pananaw ng maraming Pilipino, ang mga pinakamakapangyarihan ay hindi pa rin napapanagot. May mga nakulong, may mga ginawang state witness, ngunit ang sinasabing masterminds at pangunahing nakinabang ay nanatiling malaya. Ang nakalulungkot, hindi ang mga mastermind ang nakulong. Ang nakulong ay ang katotohanan at pilit pang inililigaw ang bayan. Pangako na pako. May mga bagong pangako. Matutubad ba o mapapako na naman? Mr. Speaker, matapos ang 5 sona na puno ng mga pangako, narinig na naman natin ang panibagong pangako ng Pangulo. Ngunit ang tanong ngayon ng sambayanang Pilipino ay hindi na ano ang pinangako. Yan. Ang tanong ngayon ay matutupad ba ito o isa na naman itong paasa? Isa sa pinakabinidang pangako ay ang pag-aalis ng systems loss sa singil ng kuryente.
Maganda itong pakinggan, madaling palakpakan, ngunit lumalabas. Kaya ba itong ipatupad? Yun lang. Kinabukasan lamang, matapos ang SONA, sinabi ni Secretary Sharon Garin na makakailangan pa nito ng panahon bago maisakatuparan. Sabi niya, 1 taon. Sa susunod na SONA uli, alam ng bawat eksperto sa industriya na ang enerhiya na may tinatawag na technical systems loss na bahagi ng mismong transmission at distribution ng kuryente ay hindi ganap na maiiwasan. Kung ipag-uutos ng pamahalaan na alisin ito ng walang malinaw na mekanismo, sino ang sasalo sa mawawalang koleksyon ng mga electric cooperatives? Alalahanin nyo na karamihan ng mga kooperatibang ito ay non-profit. Ang pambansang pamahalaan ba? Pagbibigay na naman ba tayo ng subsidy mula sa buwis ng taong bayan? Kung ganon, hindi ba isa na naman itong ayuda na magbabayad ay mga mismong mga Pilipino rin? Ang Meralco ay kumita ng higit 50 bilyon noong 1 taon. Samantalang ang nakolekta nilang systems loss sa mga consumers ay halos 25 bilyon. Kumikita ang mga pribadong monopolyo sa paghihirap ng mamamayan. Ito dapat ang asikasuhin at hindi na dapat magpaligoy-ligoy pa. Metro Pacific's monopoly in the power, water, media, and government infrastructure. At tulad ng ilang mga kumpanya ng mga oligarchs ang nagpapataas ng presyo at tila walang kayang gawin ang gobyerno. Di ba ito katulad ng pangakong 20 pesos? Di ba ito katulad ng 1 milyong pabahay? Sa 1 taon, sisingilin natin muli ang ating Pangulo. Mga pangakong madaling sabihin sa entablado, ngunit napakahirap isakatuparan sa realidad. Sisingilin natin ang Pangulo. Pangulong Marcos, 2 taon na lamang natitira sa iyong termino. Saan niyo dadalhin ang sambayanang Pilipino? Papagaanin ba ninyo ang aming buhay? O lalo niyo itong pabibigatin? Mr. President, napansin ng marami ang mga hindi niyo nabanggit sa SONA. Hindi niyo tinalakay ng malinaw ang mga pangunahing hamon ng ekonomiya. Hindi rin niyo pinaliwanag kung anong konkretong plano upang malampasan ang mga ito. Paano niyo mapapababa ang inflation at ang patuloy na mataas na halaga ng pamumuhay? Ang pinakahuling opisyal na datos ay nagpapakitang nasa 6.4% ang headline inflation noong June 2026. Malayo pa sa antas na magbibigay ng tunay na ginhawa sa karaniwang Pilipino. Ang inflation rate na ito ay pinakamataas halos sa Asia. Ang pangunahing dahilan ng inflation na ito ay ang presyo ng pagkain. Ang Pilipinas na ang biggest importer ng bigas sa buong mundo. Halos lahat ng pagkain, karne, isda at gulay ay imported na. Paano ninyo mapapabilis ang paglago ng ekonomiya kung makalikha ng maraming trabaho? Ang GDP natin ay higit 4% na lamang noong 2025. Ngayong 2026 mukhang pababa pa. Ang public spending ay bagsak na bagsak. Tanging ayuda program lamang ang gumaganang programa ng gobyerno. Paano nyo mapapalakas ang pamumuhunan at may babalik ang kumpiyansa ng mga negosyante? At paano nyo haharapin ang patuloy na paglaki ng utang ng bansa? Mas mabilis ang pag-utang kaysa pag-unlad ng bansa. 65.3% na ang debt to GDP ratio, highest since 2005. Ang pambansang utang ay higit na sa 19 na trilyon. Habang malaking bahagi ng pambansang budget ay napupunta na sa pagbabayad ng interes at amortisasyon. 49% ng kita ng pamahalaan napupunta sa pagbabayad ng utang, samantalang ang sweldo at operating expenses ay napakalaki rin. Kaunti na ang mapupunta sa pagpapaunlad, baka masamahan pa ng flood control. 1.87% na ang ratio ng paglago ng utang laban sa paglago ng ekonomiya. Kapag mas mabilis ang paglaki ng utang kaysa paglago ng ekonomiya, ang tunay na magbabayad ay hindi lamang ang kasalukuyang henerasyon, kundi pati ang susunod na mga Pilipino. Mr. President, ang investment grade outlook sa ating ekonomiya ay bumagsak na from stable to negative. Sa loob ng 2 hanggang 6 na buwan, ito ay susuriin at posible tayong ma-downgrade. Pag nangyari yan, tataas ang interest rate,
ang pagutang at malamang mababawasan at aatras ang mga investors sa ating bansa. Ano ang plano ng inyong economics team? Hindi nyo ito nabanggit sa SONA. Kaya naalala ko ang sinabi ng veteranong political analyst na si Lito Manayo, this government is overspending, overborrowing, overtaxing, and overstealing. Maaaring hindi sumang-ayon ang iba sa pahayag na yan. Ngunit ang mas mahalagang tanong ay ito. Ano ang ginagawa ng pamahalaan upang patunayang mali ang ganitong pananaw? Sapagkat ang tunay na sukatan ng isang administrasyon ay hindi ang dami ng pangako, kundi ang dami ng pangakong matutupad. Hindi ang husay ng talumpati, kundi ang husay ng pamamahala. Hindi ang lakas ng palakpakan, kundi ang dami ng pamilyang tunay na umaahon sa kahirapan. Hindi inspection ng mga proyekto, kundi implementation at completion. Mr. President Marcos, hanggat hindi nalalantad ang katotohanan sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng bansa, ikaw ay mananatiling Pangulo lamang ng iyong mga kamag-anak, kapartido at kaalyado. Aray mo. Your negative trust rating are the manifestation of this. Napakalaki ng nanakaw, 1 trilyon! Nag-resign ng gabinete, Speaker, Senate President. Bakit hanggang ngayon hindi malinaw kung ano nangyari sa 1 trilyong pag-aari ng bayan? Pasensya na, Ginoong Pangulo. I am simply stating my perception of the truth. And I believe that many of our people share the same views and sentiments. Kung may mali sa sinabi ko, sabihin niyo sa akin at hindi ako magiging bingi at bulag sa katotohanan. Maraming salamat po. Walang mag-interpolate. Oh, sigurado wala. Matindi yung mga binitawan nitong si Congressman Ege. Yun na nga, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Di na ho tayo sumigwe. Gusto ko dire-diretso yung panonood nyo eh. Merong mga panahon na kailangan nating ibigay yung ang entablado dito kay Congressman Egay Erisa. As always, maraming salamat po sa pag-support sa page update. Mag-ingat po kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.